Mga karos, good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ayan, sana lagi tayo nasa mabuting kalagayan. Bagyo pa naman, no, mga karos, no? So ito, July 30, araw po ng linggo. Ito mga karos, pag-usapan natin kung kamusta naman po ang trabahong construction, ang mga construction worker. Ganito na laging bumabagyo, di ba? So alam naman natin, pag sa construction, exposed po tayo sa labas. So weather, kung ano po yung lagay ng panahon, yun din po yung lagay ng trabaho natin, no? So maswerte yung mga bahay na nakabuild na, tapos na yung extension, tapos na yung structural, tapos interior na lang yung ginagawa nila. Pero ang kaakibat naman nung kapag hindi naman po stay in, yung nag-uuwian, ang disadvantage minsan na hindi rin po nakakapasok. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. Yan, and enjoy watching po. God bless. So enjoy watching. Tara. Ito mga karos, nandito tayo sa phase 5. Yan. So inspeksyonin namin ni Master Jojo yung mga nagawa dito at saka kung ano yung lagay ng extension. Tingnan natin. So ayan, sa materialis natin, ayan, laking tulong ng mga buhangin na nakasako para hindi nawawash out yung buhangin. Ayan, yung may trapal tayo para hindi mabulok sa tubig ulan yung ating mga coconut lumbers. Ayan, yung ating kabelya. Steel bar, 10mm at saka 12mm. Materialis natin dito. Ayan, si Master Jojo. Good morning. Good morning. Good morning. Yan, bali, meron kaming kukunin lang, gamit pang construction, pang mga tools lang, dahil meron kaming pupuntahan ngayong araw. Eh, mga gamit natin. Ayos naman, dito lahat. Yan. Yan. Okay, dito tayo sa may back area. So, ito yung lagay, no? Yung hukay para sa column and footing, ganito yung tsura. Ayan, lagi may tubig. Tapos ito na lang yung tinitibag dito. Hanggang dun yan. Ayan, babaklasin yan dyan para makapag-asintado tayo. Makapaglubog tayo ng hollow blocks. So ito yung lagay. Kapag pumasok ka nga naman din talaga ng laging umuulan maya-maya, walang magagawang trabaho. You know? Walang masyadong nagawang trabaho rito. Ilang araw na rin yung nilagay natin dito. Ayan, lagi pang nagtutubig. Gawa ng nababasa nga ng ulan, napupunduhan. Yan ang kinuha namin dito, barena at saka martilyo. Ayan. Ayos naman dito. Mga gamit natin. Tapos nandito naman kami sa kabilang block na ginagawa namin. So bali mga karos, yung mga bahay nga pala na ginagawa natin, kahit wala po tayong pasok, sinasama natin sa video para mapapanood din po nung nagpapagawa, di ba? Yan, tara. Dito, ito yung aming ramp up na gawa po sa ating grills. So ito ay isa 1 1/2, 1/8 by 1 1/2 na angle bar. Tapos sa 12mm na steel bar. Yan, para matibay. Paakyat po yan. Tapos ito, may konting pagbabago dyan dito. Abangan na lang natin. Ito na yung mga tiles na gagamitin dyan. Ayan na. Yan, pakita rin natin para syempre yung client owner nakikita niya rin yung kanyang pinagagawang bahay kahit wala po tayong pasok. So dito, mga finishing stage na ho kasi ito eh. Ang finishing stage na. So sa installation, parang meron pa rito wall mirror. Yan, isama ko rito sa video na wall mirror 5. Tapos kung nasaan yung dining table, nandun nakapagitna yung wine rack, no? Para may accent siya. Yung maganda nga rin. Yan, nakaharang lang yung hagdan dito kaya bihira ako umakyat. Ayan na po yung lagay dyan. Tinge of gray combination at saka yung seal gray. Yan, tapos pababa na yung mga pintor natin dito. Ano po tayo? Sarado, batak masilya sa mga pader. Kaya makikita nyo, medyo puti na yung mga pader dito. Dahil po yan sa skim coat. Yan, skim coat pa lang yan. Ayan na yung mga nagagawa rito. Tsaka rito.
Okay, wala tayong mga update dito. So, visit lang. So, site visit. Tapos kumuha lang po kami ni Master Jojo ng power tools. So, yung pupuntahan namin is yung ita-turn over na natin na unit na isang row house. Yan, bali magkakabit lang po kami ng ng acrylic plate number, house number sa poste. Tapos magkakabit lang si Master Jojo ng isang curtain rod pa. Tapos meron lang tayong mga adjustment lang ng konti. Tapos okay na. Tapos ako naman maglilinis lang sa flooring. Yan, linis tayo. Tapos may mga naiwan pa kaming gamit nung sa retouching. So ngayon lang din namin na mababalikan. Ito na muna para rito. Yan na, shoutout kila Ma'am Joy tsaka kay Ma'am Job. Yan. Wala mo na tayong pasok. Tara. Okay, dito naman po tayo sa phase 2. Yun know? Binuksan namin lahat ng ilaw ni Master Jojo. Bali, meron lang kaming konting install dito. Tapos maglilinis lang ako ng konti. Malinis na to pero maglilinis ulit tayo. Binuksan natin lahat ng ilaw. Tapos ito, mga basyo pa namin to. Ay pull out namin to. Ayan o. Tatanggalin na natin para wala na masyadong kalat. Aking tulong ng floor drainage na ginawa namin dito, kita nyo, hindi na nagbabaha. Tapos ilan pa sa mga gamit na iniwan namin dito, yung mga pang retouching. Yan, tsaka yung tubigan natin. Ayan si Master Jojo. Dito magkakabit na lang po kami ng curtain rod. Yung isa na lang na nandito. Tapos okay na. Tapos nabilhan ko na nga po pala to ng mga kurtina. Yan, tingnan natin, check natin kung babagay para maisama rin natin sa turnover sa final shoot ng video natin. So ito na yung last na curtain rod na ikakabit na lang po rito. Tapos house number. Yan, ikakabit din natin to sa may poste. So itong house number na to, kapag nagre-renovate kami ng overall, fence and extension, tapos overall finish, yan, ako na yung nagpo-provide nito. Libre ko na kay client. Nabili ko lang to sa Shopee. Nasa nasa less than 300 yung bili ko rito. Tapos dito sa ilalim ng lababo, yung clean out na lang, konting adjustment, okay na, tapos na. Bali ito, bago natin po tuluyan ng i-final shoot, na inspection naman natin yung mga ilaw rito sa poste. Ayos naman, wala naman pundi. Yung mga saksakan, ayos naman. Yung mga 110 natin, tsaka 220, ayos. Yung mga gawa nila Master Batang, okay din, goods din. Tapos ito na lang, sa mga cabinet, dito halos okay na. Nalinis na maayos according sa mga punch list natin. Yung exhaust fan, maayos. Nagpa-function lahat ng ilaw. Strip lights natin, yung pin light natin. Lalo na yung aircon. Yan, okay din. Goods na goods. Yan, yung mga lights and fixtures, materials, okay. Tsaka dito, maayos yung mga ilaw. Yan ho kasi, maganda din po kasi yan na inoobserba natin. Baka mamaya mapupundi siya, di ba? Toilet and bathroom, magpa-function po lahat ng tubig. Heater natin, okay din. Yan, ang gagawin na lang natin dito muna, maglilinis tayo para gagawa natin ng before and after video. Bibigyan natin ng full details, lalo na doon sa mga nag-aabang. Kaabang kung magkano nga po ba ang kabuang naging gastos nito. So sa ngayon, installation muna. Tapos ako, sasabayan ko si Master Jojo ng pagmamap at saka pagpupunas ng konting punas-punas dito. Alright, tara, let's go!
Okay mga karaos, halos okay na po kami rito. Naikabit na rin po yung huling curtain rod dito banda sa may left side ng bintana. Tapos ang kung mapapansin nyo, yung ating mga kortina medyo nakalagpas siya sa flooring. Meron mga kliyente or may-ari ng bahay na gusto yung ganyan. Pero meron naman po na ayaw nila na nakasayad sa flooring. So ito naman po mga curtain na to, pwede naman po nating patabasan at ipatahi. So, kakausapin ko na lang po si client owner regarding po rito sa mga kortina. Pero as of now, so inilagay na po muna natin siya para makita natin na babagay, no? So, bagay naman po yung kulay. Halos kakulay ng flooring. Halos kakulay din po ng ambience ng bahay yung ating kortina. Ito kasi yung mga paboritong kulay ni client owner, yung may-ari nito. Yung mga ganitong kulay. Diba? Ayos. So, nakapaglinis na rin po tayo rito. Yung flooring nga pala, minap natin to kasi gawa ng malagkit siya. May wax kasi kami na pinahid dito para maibalik namin yung texture ng ating tiles. No? Ganda, di ba? Yun na uli siya. Wood look. Tapos, ito na lang po yung inaayos ni Master Jojo rito. Halos okay na po kami. Mga karos, pakiabangan. Gagawa na po natin to ng before and after full details ng renovation at kung magkano po yung total cost or unit cost na nagastos po ng client owner natin dito. Siyempre, asahan natin, bagyo. Ito na naman, umuulan na naman. Alright, tara. Bale, ito, hindi pa rin umihinto yung ulan. Meron tayong ginawan dito sa phase 1, 54 square meter na Irene Row House din. Tapos, ito, pupunta yung may-ari. Tuluyan ko nang ite-turn over sa kanila yung unit. Ito na yung susi. Ibibigay na po natin sa kanila. Tara! Okay, dito na po tayo. Sila ma'am pati yung anak niya. Binisita na po nila itong bahay. So, tour ulit tayo. Isang ikot lang. Hello! Baka may ipit ka dyan, ha? Lock muna natin. Ayan. So, dati, bumibisita lang sila ma'am dito. Hindi pa nila kasama yung anak nila. Ayan. Eto, subok na sa bagyo to. Ayos, di ba? Oh, ganda. Hello. Yan na. Yung anak niyo ma'am, paborito yung mga pintuan eh, no? No, kinakabisado mo yung mga pintuan, no? Siguro ma'am, mauna na po ako. Ingat po ha. Salamat. Thank you. Yan, ito lang yung ginawa natin dito. Sige pa ma'am ha. Salamat po. Yan, naulan. Okay, masaya naman tayo kasi yung mga bahay na na-turn over natin is wala naman po naging problema. So ito, lagi kong binabantayan to kasi galing siya sa summer eh. Galing po siya sa summer season, yung mainit ang panahon. Siyempre, yung mga rito, yung mga sealant, maaari pong mabitak yan. Kaya lagi kong binabantayan. Maaaring mabitak kapag tag-ulan na, dahil bitak na nga yung mga sealant, pwede na pong pasukin ng tubig. At saka yung waterproofing sa pader. Diba? Ito buhay namin dito. Pagka umuulan, idagdag ko na lang. Siyempre, naglalabasan din yung problema ng mga bahay. Ika nga mas maganda yung lagi ka ng handa kaysa dun sa dumating pa na hintayin mo na may bagyo. Hindi mo man lang nasikaso yung bahay, diba? Kaya kailangan na, sabi nga daw nila, prevention is better than cure. Ganyan daw, diba? Ganun din sa bahay. So ano yung pwede nating ma-prevent bago dumating yung tag-ulan, tag-bagyo, gawin na natin, diba? Okay, tatambay tayo sa bodega ngayon. Wala naman tayong ginagawa. Tara!
Bali ito mga karosa, dito na tayo sa bodega. So ito, wala pa rin tigil yung ulan. Ganito pa rin, no? Ganito talaga yung sitwasyon natin kapag sa construction. Ito talaga yung kalaban ng construction, yung umuulan. Lalo na, ilang araw na rin pong walang tigil yung ulan. Diba? Kapag bahay po yung ginagawa natin, lalo na kapag layout pa lang, talagang mahirap magtrabaho. Ano, dilim na naman ang kalangitan. Mukha na namang uulan na naman mamaya na magdamag. Sarap magkape. Ito, kapag ganito, laging nakaulan, saan na natin kasi sa loob naman talaga ng isang taon. Talagang maraming bagyong dumarating, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Kaya nga ito, kapag summer, kahit linggo nakikita nyo, no, sa mga regular viewers namin, hindi talaga kami nagde-day off. Sinasamantala namin yung pagkakataon na napakaganda ng panahon, di ba? Kasi darating talaga ang time kapag dire-diretso yung ulan, talagang wala tayong pasok, no? So, kailangan natin magpahinga. Tapos, syempre, kapag alam naman natin na ganitong bagyo, kailangan natin magtipid, no? Kasi ilang araw din na walang pasok. Dapat may pasok kami ngayon. Kasi kailangan namin mahabol yung isang araw na nawala nung Friday. No? Nag-day off tayo ng Friday. Tapos bigla kahapon, nag-half day naman tayo gawa ng bagyo. Ito, apektado talagang construction kapag malakas ang ulan. Dito sana sa bodega, pwede yung iba na gumawa. Kaso nga lang, napakadami pang gamit dito. Yung gamit dito, gagamitin din natin doon sa mga ongoing project na ginagawa natin. Pwede naman sa interior magtrabaho, yun nga lang, kita nyo naman yung sitwasyon ng kasama natin dito sa construction. Hindi na sila nag-i-stay in kasi yung trabaho nila dito lang naman malapit. Isang bagay din kapag nagpapasok tayo, syempre yung safety rin. Minsan kasi yung flooring madulas, gawa na yung pag umuulan, syempre naaanggi din yan sa balcony. Labas-pasok din sa balcony yung mga manggagawa kahit pinto. Pwedeng madulas sila, no? Pag nadulas sila, pwede pang pagmala ng disgrasya. Tapos isang bagay din yung biyahe. Kapag ganito, mahangin, maulan, pwede rin na madisgrasya sila sa daan, di ba? So ito, mabuti na hindi na tayo magpapasok, diba? Kapag ganitong may bagyo, ganitong dire-diretso yung ulan, dito sa construction, sa mga nagre-renovate na mga ganitong bahay, ang apektado talaga ng manggagawa dito, halos lahat eh. Sample na natin dito yung laborer, yung mason, yung gumagawa ng trusses, nag-install ng bubong. Sa mga mason naman, syempre yung palitada o yung plastering, mas maganda kapag matamtaman lang yung weather o yung init, tapos dapat hindi umuulan. Tapos syempre, sa mga welder naman, kailangan hindi umuulan, di ba? Nag-install ng trusses, nag-install ng bubong. Tapos sa mga laborer naman, syempre sila yung tumutulong sa pag-ahalo ng semento. Tapos syempre, sila yung minsan kadalasan naghuhukay. Ayun, lalo-lalo na sa excavation, sa paghuhukay para mailatag natin yung mga foundation, yung bone structure. So sila yung apektado. So halos lahat, apektado naman, diba? Tapos syempre, pagka ganitong panahon, ganitong weather, tapos bagyo, dito talaga natin matitest yung mga bahay. Kung may mga problema tayo sa mga pipelines, sa mga sewer line, sa bubong, yun, number 1, minor issue sa bubong. Doon natin matitest yung mga gawa natin, mga installation, tapos sa mga pader, sa mga moisture. So, ito talaga yung panahon na matitest natin. Pero, hindi porket na may mga problema yung bahay after renovation, ay magagawang kagad ng solusyon. Kailangan patapusin yung bagyo, gumanda yung panahon, para yung effectivity po ng application ng mga materialis din ay maging consistent, no? Maging accurate. So, ito, hindi natin lang kung hanggang kailan yung bagyo. Bali-balita na lang, tapos makikibalita tayo siyempre sa weather update, no?
Bale ito mga karos, maraming salamat sa pagsama. No? Ito po lang yung update sa maikling vlog natin ngayong araw po ng linggo. Yung pinuntahan nga pala namin na unit, pwede na po natin siyang bigyan ng full details, kaso nga lang hindi po tayo makakapag-shoot ng video doon sa may exterior dahil umuulan. Sana gumanda na yung weather bukas at may shoot na natin para po doon sa mga nag-aabang ng final video before and after at masabi natin yung price range ng unit cost ng ating project na ginawa dito ng isang 54 square meter. So bali yung title nga po pala nito is semi-rustic vintage design before and after. Yan, pakiabangan na lang po. Naano na po natin siya. Final touch na-install na po natin according do sa contract na napag-usapan namin ni client owner. Na-install na natin po doon. So, abangan na lang po natin kasi ito yung kalaban natin, yung weather lang. Hindi ko rin siya magawa ng final video kasi yung camera na hinihintay natin baka matagalan pa. So, gagamitin na natin itong ating iPhone para makapag-shoot ng video. So, ito mga karos, shoutout muna po kay Nisa TV. Yan, from UK. Ayan, God bless po sa inyo. Ingat palagi. Shoutout na rin kay Sir Edwin, Sir John, kay Sir JM, kay Sir Romeo, kay Sir Dave. And binabati ko ng happy birthday si Sir Alexander. God bless po sa inyo. Ingat palagi. Also, shoutout na rin kay Sir Jason San Diego at kay Ma'am Lian ng Singapore. Ayan mga karo, so paano? Maraming salamat muli sa pagsama ngayong araw po ng linggo. Kita-kita na lang po tayo by next video. Sana imagine ko sa inyo na isalarawan ko ng konti kung ano yung sitwasyon namin mga construction worker sa tuwing umuulan at bumabagyo. So kapag ganito mga karo-house, magtipid-tipid na lang po tayo kasi ilang araw din po tayong walang pasok. At ito po yung mga oras na masarap kasama po yung buong pamilya natin, yung mga anak natin, asawa natin, sa ating mga bahay. So ingat na lang po palagi. God bless. Paalam po muna.